10 senyales na wala ng interes ang babae sa isang lalaki. Number 1. Hindi ka na niya nire-replyan sa text o sa chat. Ang mga babae kasi ay komunikatibo. Kung ka-text mo ang isang babae o ka-chat at gusto ka niya, malamang sasagutin o re-replyan ka niya. Kung hindi niya sinasagot ang iyong mga text o chat, siguradong sinyalis iyon na hindi ka niya gusto. Number 2. Iniiwasan niyang mag-isa siya na kasama ka. Kung hindi niya gustong mag-hang out alone with you or sa bahay mo, malamang na hindi ka niya gusto. Kasi kung gusto ka ng babae, siya mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon kayo ng moment together. Ang kaso, iniiwasan niyang mangyari ito. Number 3. Hindi siya nagtatanong sa iyo ng anumang personal na katanungan. Kung ang isang babae ay hindi naguguluhan at curious tungkol sa iyo bilang isang lalaki, walang posibilidad na siya ay magiging interesado sa iyo. In short, wala siyang pakialam sa buhay mo. Number 4. Sinusubukan niyang sabihin sa iyo ang lahat ng kanyang masamang katangian. Alam mo yung tuwing nakikita at nakakasama mo siya, nababanggit niya lahat ng kanyang mga pagkakamali. Sa paraang ito, sinasabi niya sa iyo na dapat maghanap ka na ng iba o maghanap ka ng isang tao na mas nababagay para sa iyo. Isang paraan din iyon para di ka gaanong masaktan kaysa namang sabihin sa iyong hindi ka niya gusto. Number 5. Wala siyang pakialam sa mga kinukwento o sinasabi mo. Kung mukhang wala siyang pakialam sa anumang pinag-uusapan o sinasabi mo, malaki ang posibilidad na kailangan mo nang tanggapin na ang partikular na babaeng ito ay malamang na hindi ang babaeng para sa iyo. At tumigil ka na sa kahahabol dahil marami pang babae sa mundo na deserve mo. Number 6. Lagi siyang abala. Kung palagi niyang sinasabi sa iyo na hindi siya maaaring sumama o makipag-bonding dahil sa sobrang abala niya, maaari mong isaalang-alang na gumagawa siya ng mga dahilan dahil hindi ka niya gustong makita at makasama. Number 7. Hindi ka niya pinapansin. Kung ang kanyang atensyon ay pangunahin sa anumang bagay maliban sa iyo, at kung siya ay tila hindi nasasabik na gumugugol ng oras sa iyo, iyon ang numero 1 pangkalahatang palatandaan na hindi ikaw ang number 1 na priority niya sa buhay. Kasi nga, wala siyang interes sa iyo. Number 8. Nakikipaglandian siya sa ibang mga lalaki sa paligid mo. Kung palagi niyang ipinapakita na nakikipaglandian siya o parang nanliligaw sa ibang lalaki o pinapakita sa iyo, hudyat na iyon na ang babae ay hindi ka gusto, kaya humanap ka na lang ng iba kasi sa iba siya mayroong gusto. Number 9. Hindi ka niya nilalandi o nakikipagbiruan. Kung maaari siyang nasa paligid mo at nakakasama mo, gustong-gusto niyang makipag-ugnayan at hawakan ka o makipagharutan sa iyo hanggang sa ma-fall ka. Kung gusto ka niya. Ang kaso, nakikita at nakakasama mo na nga pero halos hindi kayo magkakilala. Maliit ang pagkakataon na interesado siya talaga sa iyo. Number 10. Ikaw lang ang nag-i-effort. Kung ang babaeng gusto mo ay hindi nahihiya at interesado sa iyo, hindi iyan mag-aatubiling mag-first move para lang magka-chat o magkausap kayo o magkaroon ng communication. Pero kung never niya iyan ginawa at lahat ng bagay ay ikaw lang ang gumawa para lang mapansin ka niya,
hanap ka na lang ng ibang mamahalin. Mas masarap kasing mahalin ang babaeng mas mahal ka. Tandaan mo yan. God bless. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng isang relasyon? Maraming tao ang hindi nakakaalam ng kahulugan ng relasyon. Ang relasyon ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng gwapong boyfriend o pagkakaroon ng magandang girlfriend. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng perpektong tao dahil walang perpektong tao sa mundo. Ito ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang mayamang tao na magpapaginhawa ng buhay mo. Ang pagkakaroon ng maraming pera ay hindi nangangahulugan na ang isang tao ay may labis na wagas na pagmamahal. Sabi nga nila, money can't buy happiness. Ang isang relasyong tungkol sa paghahanap ng taong gumagalang at nagmamalasakit sa iyo, iyon ang tunay na pakikipagrelasyon o kahulugan. Pero ang tanong, sino ang nagmamahal sa iyo sa anumang paraan na hindi mapabayaran? Sino ang taong iintindi sa iyo? Sino ang taong ipagmamalaki ka? Sino ang magpapahalaga sa iyo kung anong klaseng tao ka? Sino ang taong tapat at hindi mangiiwan sa iyo? Sino ang nakakaalam kung paano ka pasasayahin? Sino ang susuporta sa iyo o sa lahat ng sinusubukan mong gawin? Sino ang tatanggap ng mga hindi kaaya-aya mong pag-uugali at magpapatawad sa iyo sa mga magagawa mong pagkakamali? Higit sa lahat, sino ang taong mananatili sa lahat at hindi siya sumusuko pagdating sa iyo? Ang ganitong mga tao ay pambihirang mahanap dahil maraming maling tao at manloloko sa mundo. Kaya kailangan natin si Lord mismo upang siya mismo ang magdala ng ganitong klaseng tao sa buhay natin, kagaya ng ginawa niya para kay Adan. Ngunit ang iyong kaugnayan sa Diyos ang magiging pangunahing daan lamang sa paghahanap ng tamang tao. Pero kung mayroon ka ng ganitong tao, panatilihin mo lang ang taong ito sa buhay mo. Ingatan at pahalagahan mo. Maging tapat at makontento sa taong ito. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na masasaktan ang espesyal na taong ibinigay sa iyo. Ang relasyon ay isang full-time commitment. May pagsasakripisyo at pagkukusang magbalik ng isang wagas na pagmamahal. Tandaan mo yan. God bless.